Amy Marcos. Ayan, mga kababayan, ayon sa bolang kristal nitong si Panelo, mga kababayan, na alam naman natin, galit na galit ito kay Amy Marcos. Sabi nga niya, ay mapagbalat kayo kaya, mga kababayan. Mukhang mga ka-GPnatics, ang pangarap nitong si Amy na maging Vice President or katandem ni VP Sara Duterte, mga kababayan, ay tuluyan na maglalaho at pupulutin po ito sa basurahan. Bakit, GP, mga kababayan? Alam po natin na ngayon, mukhang lumalabas sa mga pahayagan na ang malapit doon po sa mga tinuran or sa mga pahayag ni Sara Duterte na kanya magiging Vice President. Una, umalis na nga, umayaw na nga itong si Robin Padilla. Kasi malabong-malabo na siya po yung maningil, siya po yung manghuli, siya po yung bumatikos doon sa may mga, alam natin, may kasalanan o may ginawang katarantaduhan sa gobyerno. Mga kababayan, ngayon lumalabas naman itong si Aling Maliit matapos lumabas itong si Marcoleta. Paano na ngayon si Amy? Di wala na. Bakit, mga ka-GPnatics? Ganito po yan, mga kababayan. Lumalabas po sa isang mga komentaryo o kung saan sinasabi din ng mga magagaling na analysts, mga ka-GPnatics, ay binabanggit po dito. Halimbawa daw, na maisip ni Sara Duterte na si Amy ang gawin niyang vice presidente. Ang problema, mga kababayan, di ba dapat ang presidente at vice presidente sa isang koalisyon ay dapat ahatakin pataas ang bawat isa para manalo. Yun ang ultimate goal ng mga tatakbong presidente at vice president. Now, mga kababayan, bakit, GP? Hindi ba pwede? Kita nyo naman, attack dog si Amy Marcos. Kita nyo naman, sabi niya gano'n sa interview, kahit anong sabihin ni Sara Duterte ay gagawin niya. 'Di ba? Ganon ka-loyal si Amy kay Sara. Okay, mga kababayan, yun ang sinasabi ng iba. Yun ang sinasabi ni Amy, na kahit anong iutos sa kanya ni Sara ay susunod siya. Subalit iba yung nakikita ng ibang mga tao, mga kababayan. Kasi sabi dito sa pahayag ng Corrupt Republic, road to Malacanang, dead end. Pangarap ni Amy na maging presidente, malayong mangyari. Bakit, mga ka-GPnatics? Malabo daw na makasabay si Amy Marcos sa political game kahit na suportahan pa siya ni VP Sara Duterte, ayon sa mga political analysts. Bakit, mga ka-GPnatics? Sinabi nilang kahit piliin bilang VP ni Sara, si Amy, mga kababayan, hindi niya makukuha ang mga boto ng DDS. Kasi, bakit? Siya ay isang Marcos. May mga DDS, maraming mga DDS ang ayaw. Mga kababayan, okay, hindi ko DDS ang pinag-uusapan natin. Ibig sabihin, pag nakita nila yung pang-aapilyedong Marcos, hindi po nila bibigyan pa to ng pagkakataon para makabalik sa pwesto. Lalong-lalo na yung mga DDS na hindi naniniwala kay Amy. Di ba, mga kababayan, marami nagsasabi, kakampi ka namin. Kahit sila baste, mga ka-GPnatics. Di ba? May mga pahayag itong mga ito, mga kababayan, na dapat si Amy ay magsasalita. Si Amy dapat kalabanin niya yung kapatid niya. Kumbaga, ginagamit si Amy ng mga Duterte para atakihin yung kapatid niya kasi sunod-sunuran. Di natin alam kung ano yung bagay na mayroon or alam ang mga Duterte bakit ganun na lang kaloyal itong si Amy sa kanila. Subalit, mga ka-GPnatics, yung boto ng mga DDS ay hindi raw nila pwedeng ipagkatiwala kay Amy Marcos. So, ibig sabihin, ay yung tandem na Sara-Amy ay malabong mangyari. Kasi sabi ko sa inyo kanina, mga ka-GPnatics, dapat ang isang presidente at vice presidente dapat makakuha ng sapat na bilang
mga kababayan, makapag-encourage sila ng mga tao na bumoto sa kanila. Ha? So, maaring ang mangyayari, iboto ng mga DDS si Sara sa presidente, pero mga kababayan, hindi nila iboboto si Amy bilang vice president. Anong mangyayari doon? Mga kababayan, syempre, kapag nangyari yan, yung pangarap ni Sara Duterte na yung kanyang vice presidente ay mag-asikaso para hagilapin, para singilin yung mga may ginawang kalokohan sa gobyerno, mga kababayan, ay mawawalan ng saysay. Kasi maaari silang malusutan ng ibang kampo. Maaari silang malusutan, mga kababayan, nang hindi nila kaalyado. Oh, maaring si Sara maging presidente, pero iba naman ang kanyang vice presidente. So, ano mangyayari doon? 'Di ba? Oh, baka away-away na naman, mga ka-GP Natics. Sa madaling salita, si Amy, kahit anong gawin mo, basura. Kahit na kumapit ka ng kumapit kila Sara Duterte, walang mangyayari sa'yo. 'Di ba? Kaya habang maaga, dapat kumalas ka na. Oh. Sabi ni Sir Leo, actually kung tinutulungan niya si PBBM at pinagtanggol niya sa mga naninira sa kapatid niya, baka siya pa ang in-endorse ni PBBM to be the next president. Solid kasi ang mga Marcos loyalists, konti na lang ang DDS. Ako naniniwala dyan, mga ka-GP Natics. Diba? Pero ngayon, ang mga loyalists, hindi boboto kay Amy, hindi rin boboto sa kanya ang mga DDS. Sa makatuwid, mga kababayan, walang pupuntahan itong si Amy. Okay? Basurahan at inidoro lang ang kanyang patutunguhan. Wala nang iba. Ang hinala ko dyan, GP, kung hindi si Sara ang jowa ni Amy, si Digong, alin sa mag-ama, hinala ko lang, sabi ni Ma'am Winnie Halos. Sunog ang Sara Amy Baba tandem kasi very negative kasi sila. Correct. At syempre kung ako si Sara, dahil alam nyo naman, di ba masyado silang greedy sa kapangyarihan, mga ka-GP Natics, hindi siya pipili ng isang katandem na liability. Ang pipiliin niya ay tandem, mga kababayan, na asset. Okay, hindi liability kasi si Amy ay liability sa kanya. Sabi ko nga sa inyo, hindi iboboto ng loyalista si Amy. Hindi rin siya iboboto ng DDS. Eh, wala na. 'Di ba? Oh. Mag-retire na lang, Ma'am Leticia, tama? 'Di ba? Mag-retire na lang. Manahimik doon sa bahay nila. Oh. Kaya Amy, yan ang karma sa'yo. Diba? Hindi mo nakuha. Akala mo mauuto mo pa yung mga loyalista? Hindi mo na mauuto ang mga loyalista ngayon. Ultimo yung mga DDS, hindi mo mauto. Kasi alam nila Panelo, mga kababayan, yung mga rabid na mga DDS na mga digong, hindi ka rin iboboto kasi si Panelo mismo ang lumalakad na sabihin dun sa mga DDS na yun na wag magtiwala sa'yo. Diba? Kahit yung mga vlogger ng DDS, sila Banat Bay, mga kababayan, etong sila parang sila Maharlika rin ata, at yung iba pang mga DDS ay hindi rin naniniwala kay Amy Marcos. So dun pa, alam naman natin na ang mga vlogger ay malalakas. Malalakas yan manghikayat. Malalakas yan mga kababayan na manghikayat ng mga tao para bumoto sa'yo. Ngayon, kung yung mga vlogger na yon, mga DDS ay walang tiwala sa'yo, so therefore mga kababayan, hindi ka makakasecure ng boto. Diba? Kahit pumutok pa raw yung botox mo, di ka na iboboto. Sabi ni Jamer Nova. Namadi apos at tandem da. Kuna ni Eugene de Mesa. She is not even a real loyalista. Tingin ko lang po, sabi ni Mama Gina 31. Well, in fact, mga ka-GP Natics, meron niyang binitawan na isang salita na hindi magustuhan, lalong-lalo na si Mami Peng, no? Kasi nung last time, sabi niyang ganun, wala na daw loyalista ngayon. Kasi ang loyalista lang daw nung panahon
ng kanyang ama. Hindi raw ito namamana. Yun ang sinasabi ni Amy, mga ka-GPnatics. Pero, nung pagdating po ng botohan ng 2025 midterm election, nagulat tayo dahil lang hingi rin siya ng tulong doon. At mayroon pang usap-usapan, mga rumors, na nagbitaw din siya ng pera. Oh. Ang lakas kasi manghila pababa ni Amy. Ano yung pababa? Pababa? Lakas manghila pababa. Yun. Okay. So, iwanan na natin yan, mga kababayan, ha? Ito naman ang pag-usapan natin ngayon. Oy, mga ka-GPnatics. Marcoleta, sa wakas,